Kinabukasan, magkasamang pumasok sina Barrett at Scroll sa opisina ni Roland. Si Roland, na may pag-aalala, ay nagtanong tungkol sa kamakailang pagsabog. Sa kabutihang palad, walang nasugatan sa insidente. Gayunpaman, ilang tao ang nabalian dahil sa mga tama ng pagsabog sa panahon ng paglikas, at marami pang iba ang nagkaroon ng minor na mga paso. Ngunit lahat ay gumaling, salamat sa paggamot ni Nanawa. Nang marinig ang pagsabog, agad na itinigil ng mga guro ang kanilang ginagawa at tumulong sa paglikas. Si Fairlyn, ang unang nag-react, kasama ng mga ito, ay nagsabi na ito ay isang kunwaring pagsalakay ng kaaway ng First Army bilang bahagi ng isang drill, na pinapayuhan ang mga estudyante na huwag magpanik. Pinatatag nito ang sitwasyon sa lugar, at ang mga pinsala ay limitado sa isang klase na nakasaksi sa paggising ng isang mangkukulam. Hindi napigilan ni Roland na purihin si Fairlyn sa paggamit ng napakalaking prestihiyoso ng unang hukbo sa lungsod ng Neverwinter para mapanatili ang kaayusan at mabawasan ang pagkagulat. Natutuwa rin siyang malaman na agad na sumugod si Agatha sa paaralan at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang mapatay ang apoy, na nagligtas sa pangunahing gusaling pang-akademiko mula sa sakuna. Tungkol sa kung paano binalak ni Roland na harapin ang insidente, gusto niyang marinig muna ang mga opinyon ng dalawa. Nag-isip sandali si Barrett at pagkatapos ay sinabi na naniniwala siyang ang pangunahing issue ay hindi ang pambubuli mismo, ngunit ang salungatan sa rehiyon sa likod nito. Ang isa sa mga grupo ay nagmula sa Golden Wheat City sa silangang rehiyon, na dati ay nasa ilalim ng kontrol ni Timothy, na hindi pa sumusuko. Naghinala si Barrett na binansagan ng mga matatanda sa likod nila ang lugar bilang lupain ng mga ngalakal, na hindi malalaman ng mga bata kung hindi man. Napagpasyahan niya na ang mga magulang ng mga nagpasimuno ng tunggalian ay dapat na mahigpit na parusahan, at ang mga naturang salungatan ay dapat na mapuksa sa lalong madaling panahon. Tungkol naman sa posibleng panganib sa publiko na dulot ng pagkagising ng isang mangkukulam, iminungkahi niya na dapat din itong isama sa mga batas. Tumango si Roland bilang kasiyahan. Siya ay nalulugod na unang natukoy ni Barrett ang pagbabatay sa likod ng laban, na nagpapakita ng makabuluhang pag-unlad sa nakalipas na 2 taon. Gayunpaman, hindi niya naisip na ang solusyon ni Barrett ang pinakamahusay na diskarte. Pagkatapos, lumingon si Roland kay Scroll para marinig ang kanyang iniisip. Nag-aalok siya ng ibang pananaw. Ang mga mamamayan ng Neverwinter ay nagmula sa buong Grey Castle. Malinaw sa kanya na ang pagsasama ng bawat salungatan sa batas ay hindi isang napapanatiling solusyon. Naniniwala siya na mas mahalaga na gabayan ang mga tao, ituro sa kanila kung ano ang tama at kung ano ang mali at huwag magdiskrimina sa mga tao batay sa kung saan sila nagmula. Tungkol naman sa epekto sa publiko na dulot ng pagkagising ng isang mangkukulam, iminungkahi ni Scroll na kumonsulta si Roland kay Agatha at sa mga mangkukulam ng Takira. Mas magiging pamilyar sila sa mga ganitong sitwasyon. Kinuha ni Roland ang kanyang tasa ng tsaa at humigop ng mabagal. Kinilala niya na ang tunggalian na ito ay isa lamang pangunahing alitan sa rehiyon. Naniniwala siya na mas mabuting ipalaganap ang ideya na ang lahat ay kabilang sa parehong grupo at ang mga rebelde ay isang maliit na grupo lamang na may lihim na motibo. Ang mensaheng ito ay dapat na isama sa mga material na pang-edukasyon, dahil ito ay mas mabuti kaysa sa simpleng pagbabawal ng mga talakayan sa paksa, na maaaring magpalaki ng mga rehiyonal na dibisyon. Tungkol sa relasyon ng mga mangkukulam at ordinaryong tao, nagpasya siyang marinig muna ang tungkol sa diskarte ng Takira. Nagpasya si Roland na ituring ang insidenteng ito bilang isang karaniwang away. Ang mag-aaral na nanakit sa mangkukulam gamit ang isang upuan ay magbabayad para sa kanilang mga gastusin sa pagpapagamot, na ang unyon ng mga mangkukulam ay sumasagot sa mga gastos ng napinsalang partido. Ang pagkukumpuni ng gusali ng paaralan ay dapat na mapabilis. Bilang karagdagan, ang mga hakbang sa pag-iwas sa hinaharap ay dapat sumunod sa mungkahi ni Scroll, gamit ang pampublikong opinyon upang gabayan ang mga mamamayan. Parehong tumango sina Barrett at Scroll bilang pag-unawa. Tungkol naman sa mga bagong gising na mangkukulam, inutusan ni Roland si Scroll na sabihin sa kanya na magpahinga ng ilang araw para pekalmeyan ang kanyang damdamin at hiniling kay Wendy na manatili sa kanya. Noong hapon na iyon, nang malaman ni Wendy ang paggising ng bagong mangkukulam, tuwang-tuwa siya. Bitbit ang isang bento box sa medical center, nakita ni Wendy ang ama ni Nanawa na nakikipag-usap sa isang mag-asawa. Sa di kalayuan, parang gustong lumuhad ng mag-asawa na parang luluhod pero pinigilan ni Mr. Pine. Pagkatapos noon ay ilang beses silang yumuko bago umalis na nag-aatubili.
Nagtatakang tinanong ni Wendy kung sino sila, ipinaliwanag ni Mr. Pine na sila ang mga magulang ng munting mangkukulam, nag-aalalang iwan ang kanilang anak. Gayunpaman, nang malaman na ang pananatili ng bata ay iniutos ng hari, mabilis silang nagpahayag ng napakalaking pasasalamat sa hari. May halong panghihinayang at pagmamalaki ang tono ni Mr. Pine habang nagsasalita. Tumawa si Wendy, sinabi na hindi lahat ay maaaring maglakas loob na salakayin ang kastilyo ng isang Panginoon para sa kanilang anak na babae tulad ng ginawa niya. Naalala ni Wendy ang mga magulang ni Summer. Napabuntong hininga siya, saka tumingin sa mga magulang ng papaalis na mangkukulam, kumpara sa mga magulang ni Summer, akala niya ay talagang nagmamalasakit ang mga magulang na ito sa kanilang anak. Inalis ang niebe mula sa kanyang coat, pumasok si Wendy sa medical center. Bumalik kasama sina Roland, Agatha, at Phyllis na pumasok sa silid. Ipinahayag ni Agatha ang kanyang pag-aalala tungkol sa sitwasyon ng paggising ng mangkukulam sa Neverwinter. Isang bruha lang ang nagising noong nakaraang taon, isang fraction ng rate noong panahon ni Takira. Sa papalapit na ikatlong Divine War at ang mahiwagang enerhiya ay nagiging mas aktibo, ang bilang ng mga paggising ay hindi dapat ganito kababa. Matapos sumangguni sa mga mangkukulam ni Takira, tila may ilang salik na nakaaapekto sa paggising ng mga bagong mangkukulam, at ito ay isang lumalagong kalakaran. Sa mundong ito, pabago-bago ang mahiwagang kapangyarihan, nagiging mas sagana habang papalapit ang pulang buwan, na sinusundan ng panahon ng kakapusan. Gayunpaman, sa kasalukuyan, sa kabila ng aktibong mahiwagang kapangyarihan, ang mga bagong Witch Awakening ay bihira sa lungsod. Saglit na nag-isip si Roland, pagkatapos ay nagtanong kung may paraan upang matukoy ang salik na ito, sa pag-aakalang tama ang kanilang haka-haka. Nagkatinginan ang dalawang bruha at umiling. Nang makita ito, ngumiti si Roland at sinabing, "Aba, ipagpalagay na lang natin na ang mga Diyos ay nagbabakasyon. Anyway, kailangan pa rin nilang talunin ang mga demonyo." Tila nagulat si Phyllis sa hindi natitinag sa tiwala ni Roland sa pakikipaglaban sa mga demonyo. Kahit na malaman ang tungkol sa balitang ito, nag-isip siya sandali, pagkatapos ay tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay nagtanong si Roland tungkol sa mga potensyal na panganib ng paggising ng mangkukulam sa panahon ni Takira at kung paano sila hinarap. Ipinaliwanag ni Phyllis na sa oras na iyon, naiintindihan ng lahat ang kalahating oras na panuntunan. Sa madaling salita, may mga pasimula sa paggising ng isang mangkukulam. Magsisimulang maipan ang mahiwagang kapangyarihan na tumatagal ng halos kalahating oras. Lalabas ang mga sintomas tulad ng pananakit ng tiyan at kakulangan sa ginhawa. Ang bruha ay kailangang sumigaw tungkol sa kanyang nalalapit na paggising na nagudyok sa lahat na agad na umatras palayo sa kanya. Kung may nanatili at nasugatan pagkatapos ay hindi sila babayaran. Gayunpaman, kung ang mangkukulam ay nabigong magpahayag ng lakas, mahaharap din siya sa kaparusahan. Naisip ni Roland na ang diskarte na ito ay mabuti, basta't pamilyar ang lahat sa mga mangkukulam. Itinaguyod din ito ang ideya na ang mga mangkukulam ay ipinanganak sa mga tao, na ginagawang malinaw na ang sinumang batang babae ay maaaring magising bilang isang mangkukulam anumang oras. Ipinaalala nito kay Roland ang mga modernong patakaran sa trafficking, tulad ng mga ilaw ng trapiko. Ang pinakamahusay na hakbang para sa lahat ay sundin ang mga patakarang ito upang maiwasan ang pinsala. Dahil dito, agad na sinimulan ni Roland ang pagbalangkas ng batas tungkol sa pag-uugali ng mga mangkukulam. Bumalik sa sentrong medikal, na moderno kasunod ng mga pagsasaayos ni Roland, sinasamahan ni Nanawa ang bagong mangkukulam. Binuksan ni Mr. Pine ang pinto at sinenyasan si Nanawa na sumama sa kanya sa tanghalian. Nang makita si Wendy, masayang binati siya ni Nanawa. Nang mapagtanto ang balak ni Wendy sa baon, nagpaalam niya sa bagong bruha at umalis kasama ang kanyang ama. Lumapit si Wendy sa kama, inilagay ang lunchbox sa cabinet, at tinanong ang bagong mangkukulam, siya ay si Sharon, tungkol sa kanyang nararamdaman tungkol sa pagiging isang mangkukulam. Si Sharon, na may kulay rosas na maikling buhok at malarosas na mga mata, ay mukhang kaibig-ibig. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at binanggit ang pakiramdam na may dagdag sa loob niya, na ipinaliwanag ni Nanawa ay isang mahiwagang kapangyarihan. Si Sharon, na nakatingin kay Wendy, ay nagtanong kung isa rin siyang mangkukulam at kung palaging masakit ang unang karanasan. Bagamat tila malabo ang pahayag, alam na alam ni Wendy ang ibig niyang sabihin. Nagpakilala si Wendy at tiniyak kay Sharon, na kapag natutunan niyang kontrolin ang kanyang mahika, magiging bahagi na niya ito.
Binuksan ni Wendy ang bento box at iniabot ang umuusok na pagkain kay Sharon, na sabik na kumain, kumikalam ng malakas ang kanyang tiyan. Agad na natuwa si Sharon nang makita ang masarap na bento box. Naisip ni Wendy ang tradisyon ng hari na mag-host ng isang pijing para sa mga bagong mangkukulam at napagtanto niya ang kapangyarihan ng paggamit ng pagkain upang patatagin ang mga emosyon. Mabilis na tinapos ni Sharon ang kanyang pagkain, walang natira kahit isang butil ng kanin. Inabutan siya ni Wendy ng isang basong tubig at ilang napkin. Matapos panasa ni Sharon ang kanyang bibig, tinanong ni Wendy kung nakauwi na ang kanyang kaibigan. Umiling si Sharon, hindi sigurado kung nasaan siya. Nagulat si Wendy, hindi ba pumunta ang dalaga para makita si Sharon? Ipinaliwanag ni Sharon na tulad ng mga nambubuli, na taga-South din siya, at marahil ay hindi siya gaanong pinagkakatiwalaan ng dalaga. Ipinagpalagay ni Wendy na si Sharon ay mula sa silangan kaya naman tinulungan niya ito. Si Sharon, nang umunguya sa isang piraso ng tuyong labanos, ay taimtim na nagsabi na saan man sila nanggaling, ang mga kaguluhan ng Maharlika ay walang kinalaman sa kanila. Ganyan lang ang mga bully ay bully. Ang mali ay mali at kung hindi tumayo si Sharon, walang magwawasto sa pagkakamali. Saglit na natigilan si Wendy, medyo matagal bago makarecover. Hindi siya umimik, naisip lang niya na baka nag-overthink si Roland, hindi kailangan ng batang babae na ito ng aliw ng sinuman. Sa nakikitang determinasyon sa mga mata ng dalaga, alam ni Wendy na walang pinagsisisihan si Sharon sa kanyang naging desisyon. Kinabukasan, natanggap ni Roland ang ulat ng kakayahan ni Sharon. Nakangiting ikinwento ni Wendy ang pagkikita noong nakaraang gabi. Hindi lamang tinanggap ni Sharon ang kanyang bagong pagkakakilanlan bilang isang mangkukulam kundi ipinahayag din ang kanyang pagnanais na sumali sa Witch Union at maging isang katulad ni Noah. Tiningnan ni Roland ang ulat ni Sharon ng may kasiyahan. Siya ay 15 taong gulang, na ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay niraranggo na above average. Nabanggit pa sa ulat na ang kanyang antas ay maihahambing sa ilan sa mga adultong mangkukulam mula sa panahon ni Tekara. Mukhang nandoon din si Phyllis sa ability test, siya ang laging masigasig sa tuwing may lalabas na bagong mangkukulam. Ang kakayahan ni Sharon ay gumawa ng kuryente, ngunit wala pa rin siyang tumpak na kontrol. Nang pinalakas niya ang tindi ng current, mabilis na tumaas ang kanyang mahiwagang paggamit ng kuryente, ngunit madali niyang napausok ang kahoy at natutunaw ang mga metal na bagay. Maaari niyang sindihan ang isang bombilya, ngunit madalas na mabilis na nasusunog ang filament. Gayunpaman, ang kanyang paghahatid ng kuryente ay hindi masyadong malakas. Tumango si Roland bilang pagsang-ayon, malaki ang potensyal ni Sharon. Inaasahan niyang makita ang ebolusyon ng kanyang mga kakayahan pagkatapos niyang makakuha ng higit pang kaalaman at kung paano siya mapapabuti habang siya ay tumatanda. Inaprubahan ni Roland ang pagpasok ni Sharon sa unyon ng mga mangkukulam, na hinihikayat siyang isagawa ang kanyang mga kakayahan habang nakatuon sa kanyang pag-aaral. Isinasaalang-alang ang malakas na pakiramdam ng hustisya ni Sharon, naisip ni Roland na maaring magandang ideya na siya ay sumali sa Department of Justice. Isang batang babae na may kakayahang gumawa ng kuryente, nagpapatrolya sa mga lansangan at handang hulihin ang mga kriminal anumang oras, ay tila isang kakaibang pamilyar na senaryo. Matapos i-report ni Wendy ang kanyang trabaho at bumalik sa gusali ng mangkukulam, bigla niyang narinig ang tunog ng pag-flap ng mga pakpak sa kanyang likuran. Si Maisie iyon, nanginginig na sabik. Nang makita ang pagkabalisa ni Maisie, nag-alala si Wendy at mabilis na nagtanong kung ano ang nangyari. Hindi nagtagal ay dumating si Kidlat at inutusan si Maisie na hanapin kaagad sina Nightingale at Roland. Lumipad si Maisie patungo sa kastilyo habang si Wendy at Lightning ay nagmamadaling pumunta sa ilalim ng gusali ng mangkukulam. Biglang lumipad palabas ng gusali ang isang pulutong ng mga kabute, na tumama sa kanilang mga ulo. Mabilis silang umakyat sa hagdanan, nakita na lamang nila Lily at Rem na nakaharang sa pinto na halos pumutok na ang mga kabute. Si Lily, na mapatla ang mukha, ay umamin na ang mga kabute ay pinanganak ng kanyang mahika. Napatingin ang lahat kay Lily, iniisip kung nag-evolve na ba ang kapangyarihan niya. Nang tila mahirap ang sitwasyon, dumating sina Anna at Nightingale. Inilabas ni Nightingale ang kanyang punyal para basagin ang pinto, habang mabilis na ginamit ni Anna ang kanyang kapangyarihan para lipulin ang lahat ng kabute sa silid gamit ang kanyang itim na apoy. Si Roland, na tumitingin sa mga kabute sa kanyang kamay, ay naunawaan na ang mga naunang obserbasyon ni Lily sa mga spore ng kabute ay humantong sa ganito. Inakala ni Lily na siya ay may problema at papagalitan,
ngunit marahang ginulo ni Roland ang kanyang buhok at pinuri ang kanyang trabaho. Nakapagtataka, hindi umiwas o umikot si Lily sa halip ay tinanggap ang papuri ni Roland na may pamumula sa mukha. Napangiti si Roland at nagmungkahi na magma-mushroom feast tayo para sa tanghalian ngayon. Samantala sa pinakamalayo na teritoryo sa timog, ang mga apoy ay sumabog mula sa ilalim ng lupa, na lumikha ng isang mundo na lubos na naiiba sa malamig na desyerto sa labas. Binanggit ni Andrea ang nakakaintriga na kalikasan ng lugar na ito, ngunit itinuring ito ni Ashes na parang isang bapor. Ipinagkibit-balikat ni Andrea ang kawalan ng taste ni Ashes sa estilo, kung saan walang pakialam na iminungkahi ni Ashes kay Andrea, na panasan ang pawis sa kanyang mukha bago magyabang. Habang nag-aaway sila, si Tulamo, pagkatapos ng isang linggong pagkakakilala, ay nakakuha ng kaunting pangunawa sa grupong ito. Ang dalawang Diyosa sa kanyang harapan ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Sumang-ayon din si Tulamo kay Andrea na sila ay nasa pinakamagandang bahagi ng katimugang teritoryo, ang walang hanggang dagat ng apoy. Natagpuan din ito ni Echo na maganda, na nagnanais na ito ay tamasahin ng walang labanan at pagdanak ng dugo. Hummingbird chimed in at sinabi, tulad ng sinabi ni Roland minsan, na ginawa itong tanyag bilang isang pambansang natural na parke. Nagtaas baba si Andrea bilang pagsang-ayon, binanggit ang malaking vision ni Roland at ang kanyang mahusay na panlasa, na natural na kinuha ni Ashes bilang isa pang pagkakataon para sa ilang panunukso. Habang nagpapatuloy ang koponan, si Tulamo, sa likuran, ay na-curious tungkol sa pangalang Roland, na madalas na binabanggit sa mga pag-uusap ni Axe at ng mga Diyosa. Nagtataka siya kung paano nagkamit ng ganoong tiwala at paggalang ang haring ito. Nang makarating ang grupo sa mataas na entablado, ang mga mandirigma ng angkan na naghihintay doon ay sumirit, habang ang mga nanonood mula sa iba pang malalaking angkan ay nakatingin ng walang pakialam.